Eto, requested topic, no? Bakit? Kasi nga mga kaibigan, yung aking video na dinidebunk ko itong tungkol nga dito sa Pangil Bay Bridge na trending talaga mga kaibigan, di lang sa TikTok kundi maging dito sa Facebook. At trending talaga na yung mga didilis, no, yung mga DD sheets ay panay ang fake news na salamat daw PRRD. Nakakatawa talaga, no? Salamat PRRD. Sino ba Pangulo ngayon? Si PBBM ang Pangulo ngayon. Hello, gumising kayo sa katotohanan mga DD sheets. Ang Pangulo ngayon ay si PBBM. Baka hindi nyo alam, ha? Baka ang akala nyo ang Pangulo ngayon si Duterte pa rin. Si PBBM na po ang Pangulo, no? Gising-gising din kayo pag may time, no? So, mga kaibigan, since hindi ko nga mai-post yung aking video na trending na rin sa TikTok, no? Na yung aking pagdidebunk dito nga sa pinapakalat ng mga didilis na kay Duterte daw itong proyekto na Pangil Bay Bridge, no? So, tapos kanina mga kaibigan, nung nagbabrowse ako ng TikTok, ng Facebook, nakita ko pa yung isang vlogger. At unfortunately mga kababayan, tong vlogger na to, no, sabi ko, inano ko siya, inantay ko. Kasi ang sabi niya mga kaibigan, no, binabanggit niya itong proyekto na to na Pangil Bay Bridge. Pangil Bay Bridge na kaka-inaugurate lang ng ating Pangulo. At yun nga, sinasabi niya na kesyo maganda daw kay panahon ni Duterte kasi mas marami daw proyekto, madami daw mga nagawa, ngayon daw wala daw nagawa. Hello, no? Pagkatapos mga kaibigan, inaantay ko, no, kung paano niya papatunayan yung kanyang sinasabi. Pero wala, hanggang doon lang siya mga kababayan na marami daw nagawa si Duterte at si PBBM ko, wala daw nagawa, hanggang doon lang siya. Eh sabi ko nga, hindi naman kasi pwedeng magsasalita ka, kaharap mo yung mga followers mo, pagkatapos wala ka man lang patunay, tapos yung mga followers mo, pinagmumukha mong bugok, pinagmumukha mong tanga, na naniniwala sa'yo na wala ngang nagawa si PBBM at pinapaniwala mo din na itong Pangil Bay Bridge ay talagang Duterte legacy. Diba? So mga kaibigan, i-debunk natin yan na papatunayan natin sa inyo, no? Madam, kailan po kayo magpapakating ng ribbon dyan sa paliparan nyo? Alam mo, ever since ganyan na talaga yan, no? Ganyan daw kasi yung mga matatalino. Diba? Ganyan talaga. No? Actually, bata pa lang ako, sobrang lapad na talaga ng noo ko. No? Ganyan talaga, oh. Ganyan daw kasi ang matatalino, no? So, kaya pagpasensyahan mo na, ganyan talaga, no? Good evening po, mga kupal moks talaga lahat ng mga DD sheets. Nakakadiri talaga silang lahat. Tumpak po kayo, no? Kupal talaga sila, nakakadiri, no? Biruin mo, kanilang kinikredit grab itong Pangil Bay Bridge. Salamat PRRD daw. Hello, sino ang Pangulo ngayon? Si Duterte ba? Si PBBM po ang Pangulo. So sabi ko sa sarili ko, sige na nga, since hindi ko ma-post yung aking video na dinidebunk ko yung sinasabi ng mga DD sheets, kasi nga, bawal po ako mag-post ng video dahil restricted pa po ako. Pero pwede po akong mag-live. Kaya sabi ko, sige, sa live na lang. So, tingnan po natin ha. Kasi yan nga, trending na trending ngayon itong Pangil Bay Bridge sa social media. Kung mapapansin ninyo mga kaibigan, no, na ang dami pong nagpo-post at yung mga DD sheets po, yun nga, sinasabi nila, nagka-fake news na kay RRD daw, no? So, ito mga kaibigan, no, nag-iiyakan ang mga DDS. Opo, correct. No? So, mga kaibigan, babasahin ko or iano ko yung aking debunking, no? Kasi since hindi ko nga mai-post yung aking video, no? Dahil bawal po ako mag-post, pwede lang ako mag-live, no? So ito po yung nilalaman ng aking video, no? So trending ngayon sa social media ang Pangil Bay Bridge. May mga DD sheets na nagpo-post ng video at pictures ng tulay, sabay sabi na salamat PRRD. What? Salamat PRRD? Si PBBM ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. At ang Pangil Bay Bridge ay isa sa kanyang mga priority projects, no? So mamaya mapapatunayan natin yan mga kaibigan, no? So kung titingnan mo ang listahan ng 194
flagship projects ni PBBM, ang Panguil Bay Bridge ay nasa number 40. Yan, nasa number 40 na priority project ni PBBM. Pero sige, suriin natin kung paano nga ba natapos ang tulay. So mga kaibigan, eto na yun. Ginawa ang feasibility study ng tulay ng DPWH noong 1998. 1998. Sino ang Pangulo noong 1998? Magpapalitan yan si Ramos, pagkatapos si Erap. Kasi noong 1998, mga kaibigan, ay nagkaroon po ng eleksyon. So, by June 30, paalis na po si Ramos, no? Paalis na po si Ramos at si Erap na po ang papalit, no? So, hindi po nilagay dito kung anong month, no? Basta 1998 siya, yung feasibility study nito, no? Kasi ito pong Panguil Bay Bridge ay proyekto po, no? Project na propose ng DPWH. Kasi mga kaibigan, yung DPWH, sila po talaga yung matatawag na agency na ang kanila pong mga proyekto ay mga bridges, yung mga kalsada, no? So, bigyan ko lang kayo ng konting background na tungkol sa mga projects. Yung mga projects po kasi na mga yan, kadalasan po, pinopropose na po yan, nauna na po yan na ipropose. Sa katunayan, mga guys, no, si President Marcos Sr., meron po siyang blueprint na tinatawag. Na yung blueprint po niya, nakalagay po yan sa DPWH. Kung kayo po ay mapapasyal sa DPWH, makikita nyo doon yung blueprint ni President Marcos Sr. Na makikita nyo yung mga LRT, no, yung mga circumferential road, yung mga C1, C2, C3, C4, C5, ganyan. Mga kaibigan, andoon po yan sa DPWH. Nakalatag na po yan, no? So, eto po, 1998, nagkaroon na ng feasibility study, no? Feasibility study tungkol dito sa tulay na to. Siguro, hindi natin alam kung si Erap ba o si Ramos ba yung nagpagawa, no? Nag-utos na kailangan magkaroon ng feasibility study tungkol sa tulay na to. Hindi natin alam kung sino sa kanila, no? Basta 1998 yan. And then mga kaibigan, fast forward tayo, no? Dito po sa panahon po ni Noynoy Aquino. Sa panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2014, ay siguro naisipan niya, no, mga kaibigan, no, na yung tulay ay kailangan ng magawa, no? Or merong isang nag-propose, mga kaibigan, nakalagay dito na nagkaroon ng proposal na yung proyektong Panguil Bay Bridge ay dapat ng pag-aralan at simulan. So, nagkaroon na ng proposal, no? At ang layunin ng proyekto na ito ay para pagdugtungin yung municipality ng Tubod sa Lanao del Norte at yung City of Tangub in Misamis Occidental, no? Ako, mga kaibigan, Misamis Oriental eh. So, ito Misamis Occidental. So, matapos yung mga kaibigan, ang layunin niya ay upang paikliin ang travel hours from 2.5 hours, magiging 7 minutes na lang. So, matatandaan mga kaibigan na pinagmalaki pa ito ni dating Pangulong Noynoy Aquino, itong proyekto na to, pinagmalaki niya at sabi niya na ito ay gagawin, itong proyekto na to, nung siya ay bumisita sa Tangub City, Misamis Occidental, noong September 9, 2015. So sinabi niya doon habang siya ay nagsasalita na uumpisahan yung Panguil Bay Bridge na yan, uumpisahan na sa 2015, this year, ang sabi niya, no? So mga kaibigan, 2016 ng April 28, yung Panguil Bay Bridge project ng Department of Public Works and Highways had finally concluded the signing of loan agreement. So ayan na, meron ng signing of loan agreement. So, sino yung magfi-finance nito? Walang iba mga kaibigan, kundi yung Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund or KEXIM-EDCF, no? So, mahaba siya eh. Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund at the Bureau of Treasury Intramuros, Manila. So doon sila mga kaibigan nagpirmahan. Doon sila nagpirmahan
signing, no? Nagpirmahan signing pa. Doon sila nagpirmahan mga kaibigan na itong Korea, no? Itong Korea Economic Development Cooperation Fund ang magfi-finance, no? Siya yung sa kanila maglo-loan, no? So, present sa signing of loan agreement was DPWH Secretary Rogelio L. Sinzon at saka yung Secretary of Budget ni Pinoy na si Florencio Abad. No? Andoon din si Jose Rene D. Almendras at ang Republic of Korea Ambassador Kim J. Shin signed the agreement for 4.859 billion loan to finance the implementation of the Panguil Bay Bridge with DPWH as the implementing agency. So, ibig sabihin mga kaibigan, panahon ito ni Pinoy, no, na nagkaroon na ng signing, no, of loan agreement. Ibig sabihin, nag-effort na dito si Pinoy na meron na siyang nakausap, no, itong Korean nga na ito itong Korean nga na ito na Kexim Ed CF, no? Sila yung nakausap, no? Para nang sa ganun mga kaibigan, i-finance, sila yung mag-finance dito sa Panguil Bay Bridge. O tanungin ko sa mga DD sheets, nandyan ba si Duterte? O DD sheets, tanungin kita, Ethan James, nandyan ba si Duterte? Wala. Wala si Duterte dyan. Sinong nandyan? Si Pinoy. Kay Pinoy yan, administrasyon. 2016, April 28, 2016. Wala dyan si Duterte. Walang dutae dyan, walang dutae. Ang nandyan ay si Pinoy. Diba? So si Pinoy po yung nag-effort. Si Pinoy po ang kumausap ng Korean na yan, Korean, na kung saan sila po ay nag-loan, no? Nagkaroon ng signing ng loan agreement para nang sa ganun ay i-finance etong Panguil Bay Bridge. At magkano yung loan? 4.859 billion ang loan para i-finance itong Panguil Bay Bridge. Tanong ko uli, nandyan ba si Duterte? Wala si Duterte. Wala dyan si Duterte. Pahiya. Napahiya kayo, no? Wala si Duterte. Sunog na naman ang mga didilis. Kaya naman ang mga didilis kapag ako ay nagla-live, talagang inis na inis sila sa akin kasi talagang sunog na sunog sila eh. Talagang yung kanilang mga fake news ay talagang nasusunog. Okay, ituloy natin ha. Mamaya na ang tawa. Huwag na muna tayong tumawa at gabi na. Okay. So with an estimated cost of 4.859 billion, ang 4.859 billion pesos ay popunduhan ng KEXIM-EDCF, habang ang kulang na 587 million ay kukunin naman sa national budget ng Pilipinas. Diba? So, ayan mga kaibigan, no? Magkano mga kaibigan? Yung 4.859 billion, pupunduhan tong Korean na to na kung saan dyan maglo-loan, at yung 587 billion naman ay kukunin sa national budget ng Pilipinas. Okay, tanong ko ulit ngayon, nandyan ba si Duterte? Wala dyan si Duterte. Nakakatawa, di ba? Wala si Duterte dyan. Walang kaalam-alam dyan si Duterte. Si Pinoy ang nag-start niyan. So, fast forward tayo mga kaibigan, no? Mamaya, papakita ko sa inyo yung aking reference, no? Fast forward tayo. Mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, yan, nag-groundbreaking siya. 2018, nag-groundbreaking si Duterte, no? Sabi siguro ni Duterte, ituloy ko to. Kasi, ano yan proyekto yan, Mindanao yan, no? So, sabi niya, okay, nag-groundbreaking. Ang kaso mga kaibigan, hanggang groundbreaking lang si Duterte noong 2018. Hanggang groundbreaking lang siya. Oh, hindi na niya sinundan, di ba? Pagkatapos, mga kaibigan, inano na lang, yung parang nag-alibay na pandemic daw, no? So, hindi na nasundan. Basta nag-groundbreaking lang siya. Tapos, hindi na niya sinundan. Pagkatapos, mga kaibigan, eto na, no? Sa madaling salita, pinagpatuloy naman niya ang construction ng tulay noong 2020, kung saan malapit na siyang umalis sa katungkulan. 2020 pinagpatuloy niya. February 2020,
February 2020, pinagpatuloy niya ang construction ng tulay kung kailan malapit na siyang bumaba sa pwesto. Ano ang reason ni Duterte? Bakit pinatagal niya? Biruin mo nga, 2018 na groundbreaking. Pagkatapos tumigil siya, 2019 walang ginawa. Pagkatapos itinuloy yung construction ng tulay, nag-start ng 2020. O ano yun? 2018 na groundbreaking ka, pagkatapos nag-start ka ng construction ng tulay, 2020 na. O, ang purpose niya sa aking matalinong pag-aanalisa, ang purpose niya doon ay para sa eleksyon. Kasi mga kababayan, ganito ang mga trapo ng mga politician. Usually, yung mga trapo ng mga politician, ginagawa nila yung kanilang mga proyekto at the end of their term or 2 years bago sila bumaba sa pwesto, sa kanila gagawin. Minsan naman, 1 taon bago sila bumaba sa pwesto, sa kanila gagawin. Ano ang purpose nila dyan? Kasi ginagamit nila itong ang proyekto, mga kaibigan, para sa kanilang pagtakbo or sa pagtakbo ng kanilang mga alipores, ng kanilang mga kapartido. Kaya hindi nila ginagawa ang kanilang mga proyekto sa unang taon ng kanilang panunungkulan. Usually, yung mga trapo na katulad ni Duterte, ginagawa nila yung kanilang mga proyekto pag malapit na silang umalis. Nang sa ganon ay yung gagawin nilang panghikayat na, ay, ang dami niyang proyekto. Ay, sige, iboboto natin kung sino yung kanyang gusto, iboboto natin. Pero nagkamali siya doon. Kasi, biro mo mga kaibigan, itinaas niya si Bongo, ang kamay ni Bongo. Pero, hindi naman kinagat ng tao. Siniraan pa niya ng gusto si PBBM, pero hindi naman siya pinansin ng mga tao, di ba? Mga kaibigan? O, hindi siya pinansin ng mga tao. Guys, kasi nga, ang gusto ng mga tao ay si PBBM, di ba? Oh. Tapos mga kaibigan, eto na tayo, no? So, eto ha, yan na. So, nag-construction ng Panguil Bay Bridge 2020. Pero mga kaibigan, hindi pa rin tuloy-tuloy. Hanggang sa nung malapit nang bumaba si RRD, nagdeklara. Wala ng pondo. Natenga yung mga malalaking tulay na tenga, mga kaibigan, hanggang sa sinabi na wala na daw pondo, hindi na daw mayayari kasi wala ng pondo, so natenga. As in natenga, hindi na talaga, hindi na nagawa yung tulay. Kaya mga kaibigan, pagtataka ka ha, 2018 mga kaibigan, nag-groundbreaking pagkatapos hininto. Pagkatapos nag-start ng construction 2020 kung saan papaalis na siya noon. Diba? Ilang na lang, 2020, tapos 2021, 2020, 2021, 2022. Kalahating buwan lang ng 2022, wala na siya. Diba? Kasi si PBBM na yun. So, ibig sabihin, 1.5 years lang siya. Mga kaibigan, pagkatapos, yung construction ng tulay ay itinigil pa niya. Hindi tuloy-tuloy kasi nga, wala ng budget. Diba? So, diyan, ubos na yung budget, ubos na yung inutang ni Pinoy para pampondo dyan, ubos na. Pagkatapos, mga kaibigan, makikita mo na yung tulay ay walang itsura. Walang itsura. Mga kaibigan, ipapakita ko muna sa inyo, ha? Para, papakita ko sa inyo, ha? Doon ko, papakita ko yung post ng Lanao del Sur, ha? Lanao del Sur. Ipapakita ko sa inyo, yun mismo mga kaibigan, para makita nyo kung anong itsura ng tulay ng 2022. Yan. Basag na basag talaga yung mga dito. Para makita nyo mga kaibigan, Panguil Bay Bridge. Kung anong itsura niya noong 2022, ha. Yan. Okay. Dali Sandali, dito. Titignan ko sa sa messenger ko. Baka okay. Okay. Saglit Saglit guys. Dito na lang sa ko. Hindi ko pala na Ito dito.
Hindi dyan, dito. Ito. Ito mga guys. Trending ngayon sa social media, ang Pangil Bay Bridge. Ng mga kaibigan. Yan, papakita ko sa inyo. Hindi, start natin. Ang totoo, wala namang effort si Duterte dyan. Wala naman siyang ambag dyan. Diba? Dali, antayin natin yung ano. Yung, ayan Ito, post ito mga kaibigan, June 2, 2022 June 2, 2022. Post yan ng Lanao del Norte Lanao del Norte mismo ang nag-post yan. June 2, 2022. Tingnan nyo kung anong itsura ng Pangil Bay Bridge. Yan, para mapahiya kayo. Sa sinasabi nyo na salamat RRD, mapapahiya kayo talaga. Yan, tingnan nyo tingnan nyo, itsura ng Pangil Bay Bridge. Dali. Bakit parang... Nakita nila mga guys, ganyan ang itsura ng Pangil Bay Bridge noong June 2022. Wala pa talagang Tingnan nyo at hindi mo makahalata na tulay ang pinapatayo dahil talagang wala pang itsura. So yan mga guys, kitang-kita na natin. At pagkatapos niyan mga kaibigan, ay pahinto-hinto pa rin naman ang construction ng tulay. Post mismo yan ng Lanao Lanao del Norte Duterte, nung papalagay Post mismo yan ng Lanao del Norte. Tingnan nyo, makikita nyo dyan yung bridge. June 2, 2022. na mapupunduhan yung tatlong malalaking proyekto sa Mindanao. Kasama na yung Pangil Bay Bridge. Kaya mga kaibigan, kung titignan natin, ay hindi naman Yan. Kita nyo. Walang tulay, Walang tulay. Puro lang ano. Di ba? Walang tulay. June 2, 2022, wala pang tulay. Yan ang itsura. Yan ang itsura ng Pangil Bay Bridge. Puro dagat, walang tulay. Napahiya kayo ngayon, napahiya kayo sa salamat Duterte nyo, di ba? Walang tulay. Ang nandoon, ang makikita mo doon ay yung, anong tawag doon, may pang mga pang drilling or pang equipments ang makikita mo, walang tulay. Sunog na naman ang mga didilis. Di ba? Walang tulay. Di ba? Okay, tuloy natin Yan. So pahiya kayo sa salamat RRD nyo. Walang tulay, no? So ayan na nga mga kaibigan, nahinto kasi pandemic daw. Sabi ko nga mga kaibigan, hello? Pandemic? Kita nyo, nagbenta ng gold. Ilang tons ang gold na binenta ni Duterte? 49? 49 ba yun? 49 tons of gold. Pagkatapos, pagbaba pa niya ng pwesto, sa pagbaba niya, nag-iwan pa siya ng napakalaking utang na 7.2 trillion. Nangutang na nga siya, nag-iwan ng 7.2 trillion. Tapos, meron pang gold. Binenta pa niya ang gold. 49 tons of gold. Diba? So, mga kaibigan, ipagpatuloy natin. Yan. So, yan na. So, mga kaibigan, dumating na nga si PBBM. Pagdating ni PBBM, nakita niya yung sitwasyon na ganito. No? So, ang ginawa ni PBBM, sa SONA pa lang mga kaibigan, yung unang-unang inauguration, hindi pa nga sa SONA, inauguration pa lang. Doon sa, yung nag-inaugurate noon, na nanungpa siya noon, doon pa lang sinabi na ni PBBM na yung mga tulay na pagdudugtungin, yung Mindanao, merong mga gagawin dito sa Mindanao na mga malaking proyekto. Sinabi yan ni PBBM sa inauguration pa lang. At isinama yan ni PBBM sa kanyang mga priority projects, sa kanyang 194 flagship projects, no? So, mga kaibigan, ayan nga, ang nangyari na hindi natin to pwedeng i-credit kay Duterte dahil si Duterte, mga kaibigan, pagpasok niya, nandyan na yung kumbaga, nandyan na yung pondo, nandyan na yung feasibility studies, nandyan na yung plano. So, ang tanging dapat gawin na lang ni Duterte ay ipa-implement at ipa-construct yung tulay pero hindi pa niya natapos. Kasi nga, ang ginawa ni Duterte, mga kaibigan, ay mas nag-focus siya doon sa pag-tsugi sa mga tao na wala namang kasalanan. Yun ang ginawa niya, mga kaibigan, no?
Paki-block po sa DD Sheets na nagko-comment ng bastos. Walang galang na DD Sheets. Unggoy si Ethan James. O sige nga, saglit. Saglit po iba-block natin. Troll po yan eh. Troll. Sige, saglit. Pa-block po natin. Yung mga ganyan kasi mga troll yan. Madami kasi talagang troll si Sarah. Yan. Okay, block natin. Sige, block daw natin. Yan. Oh, wala na. Na-block ko na siya. Yan. So, galit na galit sila. Thank you so much, Madam Evangeline Ikeda. Yan. Yan. Galit na galit po siya kasi nasunog sila eh. Kasi yung kanilang sinasabi na, salamat PRRD. Si PRRD daw ang gumawa ng Panggilbay Bridge. Nasunog sila eh. So, kapag sila ay nasusunog, galit na galit sila sa akin at nambabasto sila sa comment section. Itotoo lang naman yung sinasabi ko at meron naman akong mga ebidensya. Diba? Pero galit na galit sila dahil nga yung sinasabi nila na mga fake news na salamat PRRD ay hindi naman talaga totoo na si RRD ang dapat na i-credit. Hindi naman talaga siya dapat i-credit dito dahil wala naman talaga siyang halos nagawa dito. Pinakita ko mga kababayan na yung post mismo ng Lanao del Norte government mismo ang nag-post na noong June 2, 2022. Nandoon sila. At pinakita mga kababayan na ang daming nila doon, mga nakasuot pa ng helmet, no, parang pang-engineer. Andoon sila, makikita mo yung itsura ng walang tulay, puro dagat. At ang nandoon ay yung mga equipments lang, mga heavy equipments. Wala talagang tulay. So ibig sabihin, sa 2022 na yan, June 2, 2022, ganyan lang ang nagawa. June 2, 2022 yun Oh. Di ba si PBBM, July 1 si PBBM umupo. So, ibig sabihin, wala talagang nagawa si Duterte sa Panggilbay Bridge. Wala talaga siyang naiambag. Kung titingnan natin, wala talagang ambag si Duterte. Di ba? So, eto po yung aking isa sa aking reference. Yan. Ginamit ko yung mindanews.com. Ito pong mindanews.com ay isang po ito, no? News agency na naka-base po sa Mindanao, mindanews.com. Ayan, no? Mindanews.com. Pinack-check po dito. Ang sabi po dito sa mindanews.com, Panggilbay Bridge Project approved during Aquino administration, no? So, contrary to claims made by the Department of Public Works and Highway that the Panggilbay Bridge is part of President Duterte's Build Project Centerpiece Infrastructure Program. The project was initiated and approved during the administration of late President Benigno Aquino III. So, anong sabi dito? Contrary to claims made by Department of Public Works. So, pag sinabing ganyan, contrary, ibig sabihin, mga kaibigan, ay contrary, o magpiloso po tayo, kinukontra niya. Di ba? Kinukontra niya yung claim ng Department of Public Works and Highway sa panahon ni Duterte na kiniklaim nila na ito daw ay part ng Build project ni Duterte. Di ba? Pero kung titingnan natin mga kaibigan, during the time, kasi ginawang isinama ito ni Duterte sa kanyang Build project. So masasabi na rin natin na proyekto din ito ni Duterte. Pero hindi kasi po pwede na aangkinin ng mga Duterte o ng DD Sheets na kay Duterte ito, lalong-lalo na hindi naman talaga si Duterte nag-effort dito. Halos wala siyang effort. Di ba pinakita ko nga yung video, mga kaibigan, na in-upload mismo ng Lanao del Norte, June 2, 2022. Pinakita ko mismo kung anong itsura ng Panggilbay Bridge. Wala talaga, halos wala. Ang makikita mo lang ay dagat at saka mga heavy equipments. Ganun lang, wala talagang nagawa na tulay. Kahit isang ano man lang ng tulay, wala talaga, as in wala, no? So mga kaibigan, hahanapin ko yung nai-save ko yung link na yun eh. So hahanapin ko yun pagkatapos ipopost ko, no? So sabi dito mga kaibigan, so kinukontra nga nito yung sinasabi ng DPWH
Sa panahon ni Duterte, kinukontra dito kasi ang sabi ng mga kaibigan dito, kay Benigno Aquino ito, late President Benigno Aquino. Siya sa kanyang administrasyon na approve ito mga kaibigan, no? So in a news item posted on its website on June 2, 2022 titled Construction of Mindanao's Longest Bridge Now Halfway Done, the DPWH said the project is listed among the 119 infrastructure flagship project under the Build program mga kaibigan. Merong fraudulent merong daya kasi ang sinasabi nung Duterte administration no na halfway done daw itong construction ng Panguil Bay Bridge, pero mismo doon mga kaibigan sa post ng Lanao del Norte makikita doon kung ano ang itsura ng Panguil Bay Bridge, as in wala talaga. Puro lang dagat. June 2, 2022, puro lang karagatan at mga heavy equipments ang makikita nyo. So, walang tulay. Walang tulay, mga kaibigan, no? So, however, it was during the previous administration that the Philippine government secured funding for the project through a loan agreement with the Export-Import Bank of Korea. Yan. Of Korea Economic Development Cooperation Fund, KEXIMEDCF. The agreement was signed on April 28, 2016. So, ibig sabihin mga kaibigan, nagkaroon ng signing of loan agreement noong 2016 at pagkatapos mga kaibigan, syempre, ibig sabihin, okay na, no? Andyan na yung loan agreement. So, ibig sabihin, anytime kapag meron ng gustong susunod na Pangulo ng Pilipinas na gagawa ng proyekto na yan, ipaprocess na yan nila para maibigay na yung loan, no? So in fact, the signing of the loan agreement for Mindanao's would-be longest bridge was posted on the DPWH website on June 10, 2016, shortly before Aquino III stepped down from power. So June 10, si Noynoy Aquino pa yan, di ba? With an estimated cost of 4.859 billion, no? So mga kaibigan, sa 4.859 billion, no? So ang napautang mga kaibigan ay 4.272 billion funded by KEXIM, no? Samantalang yung remaining na 587 million ay popondohan naman sa Philippine National Budget, no? So eto nga mga kaibigan, nakalagay yan doon sa website, no, ng agency. And then mga kaibigan, nagkaroon na ng discussion, no, tungkol dito sa Panguil Bay Bridge, no? Yung proyekto 2014, this was proposed to connect the municipality of Tubod in Lanao del Norte, no? So, binalik siya. So, ayun mga kaibigan, no? Ang target nito, 2023, ay makukumpleto. Yun talaga ang target, no? 2023, makukumpleto siya. Kaso, hindi nga siya nakumpleto dahil si Duterte, mga kaibigan, 2018, lang siya groundbreaking. Pagkatapos ng groundbreaking, wala na, nag-stop na siya. Pagkatapos, nag-start ng construction mismo ng tulay, 2020 na. Tingnan mo, 2028 nag-groundbreaking, pagkatapos stop na, pagkatapos nag-start ng construction 2020. Sasabihin lang na hindi nakagawa ng tulay dahil pandemic. O, di ba? So, mga kaibigan, wala talagang political will si Duterte. Kasi biro mo 2018, kung ikaw ba naman matino na Pangulo, 2018, nag-groundbreaking ka, dapat tinuloy-tuloy mo na yan. Diba? Kaso, meron siyang tinatawag na manyana habit. Kasi 2018, nag-groundbreaking, pagkatapos itinenga. O, ano yun? Kaya mga kaibigan, dumating na lang yung oras na bababa na siya sa pwesto, hindi pa tapos yung tulay. Pagkatapos, as in, wala talagang nangyari sa tulay. Diba? So, mga kaibigan, ipopost ko mamaya, hahanapin ko yung link kung saan makikita nyo doon yung post mismo ng Lanao del Norte, governor yata yung nag-post yun. Basta Lanao del Norte ang nakalagay doon sa page. Tapos makikita nyo, June 2, 2022, makikita nyo mga kaibigan, nandoon sila ng mga naka-helmet ng pang-engineer. Pagkatapos, pinapakita yung proyekto. As in, dagat lang talaga. At saka mga heavy equipment. Wala ka makikitang tulay. Kaya nga, nakakatawa na sinasabi nila na salamat PRRD, pero halos walang nagawa si PRRD. At ang nakakatawa pa nito mga kaibigan, isinama ito ni PRRD sa kanyang
sa kanyang sa kanyang libro, yung alam niyo yung Salamat PRRD, sa kanyang libro, nakasama doon na pinapasalamatan na siya samantalang wala pa siyang nagagawa. Di ba nakakatawa? At meron pa silang video na inilabas na Salamat PRRD na inilagay doon lahat ng mga proyekto ni RRD na 119 projects nakalagay doon kahit yung mga miniature model, yung mga ginagawa pa lang, yung iba naman mga plano pa lang nilagay na doon at pinapasalamatan na siya. Hello, wala pang nagagawa eh. Di ba dapat magpapasalamat ka sa isang tao na nagawa niya yung proyekto na yan kapag tapos na talaga. Pero dahil nga sa ang ginawa talaga ng Duterte administration ay propaganda at saka talagang nagpapabango ng imahe at saka propaganda talaga. Kasi mga kaibigan, hindi pa tapos yung mga proyekto, inilagay na doon sa libro at inilagay na doon sa video na kung saan yung pagpapasalamat kay PRRD samantalang hindi pa nga tapos yung mga proyekto. At mga kaibigan, mapapatunayan natin yan dahil sinabi mismo ng DPWH na si PRRD nung 2 months bago siya bumaba sa pwesto ay 12 lang. 12 projects lang ang kanyang natapos. Diba? Nasaan yan? Nasa mga balita yan. Palagi ko nang pinopost yan na 12 lang ang natapos niya bago 2 months bago siya bumaba sa pwesto. So, eto na tayo mga kaibigan. Fast forward na tayo sa panahon ni PBBM, no? So, fast forward sa panahon ni PBBM. Pagpasok po ni PBBM, mga kaibigan, wala pong pera. Sabi nga, ayon nga dun sa walang pera. Sinimot ng past administration, as in, walang pera. Diba, nagdeklara nga yung past administration, hindi na daw magagawa yung tulay. Hindi na daw magagawa yung 3 malalaking mga proyekto sa Mindanao. O kasama na dyan yung Davao Bypass Road na ongoing ngayon. Pagkatapos, may nakikita na naman ako, DD Sheet, nagsasabi na naman salamat PRRD, iba talaga si PRRD. Hello? Hindi yan proyekto ni PRRD. Kapag nagawa yan, hindi yan pwedeng i-credit sa kanya dahil si PBBM ang nag-asikaso niyan. Si PBBM ang naghanap ng pondo. Kaya iyak na lang kayo, di ba? So tuloy natin mga kababayan, no? So ayan na nga, no? Hinanapan ngayon ni PBBM ng pondo itong Panggil Bay Bridge. Hinanapan niya ng pondo yan, no? Tinap niya yung mga private yung mga stakeholders, kung sino man yung kanilang may entice para makatulong mga kaibigan, mga private sector para makatulong, no, sa pagpa-fund nitong Panggil Bay Bridge. Kaya mga kaibigan, nagtuloy-tuloy talaga ang construction kasi si PBBM ayaw po niya ng construction, stop construction, magi-stop na naman. Hindi po ganyan kasi yung Pangulo po natin, mga kaibigan, hindi po siya mahilig sa mga manyana habit. Ang gusto ng Pangulo natin kapag ginawa niya, kailangan gagawin talaga siya at gusto ng Pangulo natin, bilis-bilisan. Nang sa ganon ay talagang mangyari na yung gusto ng Pangulo natin na yung mga tao, hindi sila mahirapan doon sa pagta-transport ng mga goods. Kasi di ba kaya rin naman nagmamahal ang mga bilihin kasi nga, walang tulay, kapag nagta-transport ng mga goods, kailangan pang yung kanilang sasakyan iikot pa ng napakalayo pa ng iikutin, aabutin ng 2 oras at kalahati. Pero dito sa Panggil Bay Bridge, 7 minutes na lang yan. So imagine nyo mga kaibigan i-imagine nyo lang kung wala si PBBM, kung ang Pangulo ngayon ay iba, pagkatapos, walang political will na talagang hanapan ng pondo yung Panggil Bay Bridge na yan at asikasuhin na talagang mayari. Sa tingin nyo ba magagawa yung Panggil Bay Bridge na yan? Sa tingin nyo ba mapapakinabangan ngayon yan? Hindi. At ang isang proyekto na sinimulan mo, no? Pagkatapos, nawala ng pondo o itinengga mo, pagkatapos wala na. Anong silbi nun, mga kababayan? Ang isang proyekto na hindi po natapos, walang silbi. Unang-una, waste of time, waste of money, waste of energy, waste of resources. At malaki ang possibility na mabubulok yan, masisira yan. Siyempre, hindi tapos Wala pa yung mga palitada na hindi tapos So, talagang magde-deteriorate yan, mabubulok yan, masisira yan, maaagnas yan. So, ibig sabihin, magsasayang ka lang ng resources mo. Ganon yan mga kababayan. Ang isang proyekto na sinimulan mo pagkatapos
Hindi mo itinuloy, itinengga mo lang ng mahabang panahon, sayang ang pera, ang taxes ng taong bayan, ang effort, mag-uumpisa na naman sa umpisa, mag-i-start na naman. So, magpasalamat na tayo kasi meron tayong Pangulo na merong political will. Kaya nakakatawa, itong mga DD sheets na to, na mga walang utak, wala talaga silang utak at mga bobo talaga. Nasasabihin nila, salamat RRD, proyekto daw ni RRD yun, salamat. Samantalang, binudol lang sila ni Duterte dahil ginawa niya yung tulay. Biruin mo mga guys ha, saan ka nakakita? 2018 nag-groundbreaking pagkatapos nag-start mag-construct 2020. Tingnan mo, binudol talaga yung mga tao. 2018 nag-groundbreaking pagkatapos 2020 doon lang nag-start. Pagkatapos itinigil na naman kasi may mga naging problem. Pagkatapos magko-construct. Grabe mga kaibigan. So talagang kung makikita mo yung tulay, wala talagang tulay. 2022, wala pa talaga siyang tulay. Walang nangyari ang Duterte administration. Kaya nga sabi ko, kung titingnan natin mga kaibigan, mas may effort pa dito si Pinoy kaysa kay Duterte. Kasi si Pinoy, at least, siya yung nag-effort maghatak ng kung sino yung mag-i-invest, no? Kung sino yung magpapa-loan sa kanila. 'Di ba? Tapos nakalatag na rin yung plano, andyan na yung feasibility studies. Tapos pagdating kay Duterte, ang tangi na lang niyang gagawin ay ayan, yung implementasyon na lang, yung construction na lang, pero hindi pa rin niya nagawa. So kailangan pa magkaroon ng isang PBBM para magawa ang tulay. Kaya nga sabi ko, itong Misamis Occidental at saka Lanao, kay PBBM kayo magpasalamat dahil kung hindi sa Pangulong PBBM, ay hindi po mayayari ang tulay at sayang lang ang pondo ng taong bayan. Diba? Kaya napakabobo talaga ng mga DD sheets, mga kaibigan, no? So, guys, nandito naman yung makikita nyo yung, pakita ko sa inyo. Ito yung aking mga reference, oh. Ayun. Mindanews.com, no? Actually, dalawa to Mindanews.com, tapos yung isa naman yung government, gov.com, no? Pero yung nilagay kong reference dito, yung Mindanews.com, kasi sa Mindanao talaga to no? Yan. Tapos mga guys, punta lang ako sa admin reach. Yan. Dali nga, inom lang ako ng water Alam niyo ba mga guys, may ginagawa pa ngayon, yung Davao Bypass Road, yan. Oh. Yan din, mga kaibigan. Kasama yan sa malaking proyekto, mga kaibigan, na dapat gawin ni RRD, pero dahil wala siyang political will. Biruin mo mga kaibigan ito nagawa niyang bigyan ng pondo yung anak niya ng 51 billion, pero etong mga bridge na to, itong bypass road na to, hindi niya nagawa. Kasi nga, inuna niyang bigyan ng pera yung anak niya. 51 billion, napakalaki ng 51 billion. Andito kasi mga guys, yung 194 flagship projects ni PBBM, no? Nadagdagan ito kasi ang pagkakaalam ko 198 na ngayon yung flagship projects ni PBBM. So dito mga kaibigan, no? Marami dito mga tulay. Nasa number 40 yung yung Panggil Bay Bridge, nasa number 40. Ayan hindi nyo lang kita Hindi kita, Hindi nyo kita guys. Sa number 40. Tapos mga kaibigan, no? Meron pa ditong Panay, Guimaras, Negros, Inter-Island. Maganda rin to mga kaibigan, no? Oh. Tapos, meron pa ditong Panglao, Tagbilaran, Tourism Central Highway. Ang dami mga kaibigan. Tapos, Davao City Bypass Construction Project. Oh, to. Mga kaibigan, nakikita ko na ang mga DD sheets, no? Kasi, di ba, may mga update dito sa construction nito Nakikita ko na yung mga DD sheets. Nagsishare sila at sinasabi, salamat PRRD.
magki-credit grab na naman sila mga kaibigan, no? So, nakalagay po yan dito sa flagship project ni PBBM. Dito po, isinama po yan ni PBBM sa kanyang mga priority na mga proyekto, no? Priority po, no? Merong Davao City Bypass Construction Project, Davao City Coastal Road Project, including, Bacana Bridge, Davao City Expressway. Madami po ito mga kaibigan, mga bridges, no? So, meron pang Samal, tsaka yung tatago sa bundok. Yan, kasama din yun mga kaibigan. Yun. So, madami po ito eh. 194 po ito, pero nadagdagan na ito ay 198. So mga kaibigan, wala pa dito yung mga pinapatayo ngayon ni PBBM na yung Philippine Cancer Center, hindi pa nakalagay diyan kasi mga bagong wala pa siya, hindi siya nakalagay diyan. At wala din dito, hindi rin dito nakasulat yung pinapatayo niya ngayon ng mga kidney center, mga lung center, children's hospital, ano pa yun, yung heart center, yung mga specialized mga kaibigan na hospital, wala pa dito hindi pa nakasulat dito. So sobrang dami mga kaibigan. Ang dami pong mga ngayon talagang pinapatayo si PBBM, no? So ayan pa kapag nayari pa itong Bataan Cavite Interlink Bridge, meron pang ang dami dito mga kaibigan. Puntahan niyo na lang ito para makikita niyo, no? Pinost ko naman ito eh. So ang dami dito mga kaibigan, mga tulay. Meron pang Cagayan de Oro Coastal Road. Yan. Ang dami mga guys, no? So, ayan, andyan mga kaibigan, marami ito eh. Hanapin nyo na lang. So guys, yan marami pa pong mga tulay, no, na matatapos ngayon sa panahon ni PBBM. At sigurado ko mga kaibigan, yung mga utak tae, no, ng mga DDDs, sasabihin na naman la, salamat PRRD. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, wala po talagang kaambag-ambag si Duterte. Wala talaga siyang kaambag-ambag sa Panggil Bay Bridge, mga kaibigan, no? Puro yabang lang talaga. Yabang. Ito. Guys, ito. Province of Lanao del Norte. Yan. Pinost niya ito June 2, 2022. Ayan mga guys, June 2, 2022. Yan. Yan Lagyan natin. Ayan yan. Banda tayo dito sa para makita na yung Dito tayo banda sa dulo para makita nyo yung itsura ng Panggil Bay Bridge yan. June 2 June 2, 2022 ito. June 2, 2022. Which is his legacy. Legacy sa dream ng mga tao dito. Yan mga kaibigan, dagat pa lang, di ba? As in, dagat pa lang siya, hindi lang kita mga guys. Kung nasaan, and then we 20 age and it's only people here. Well, ito malaking tulong, no? Kasi basically agriculture kami rito. And then we supply bananas, corns, at saka yung mga hayop to Visayas, even up to Luzon, no? To Metro Manila. Kaya ito ay laking tulong talaga, not for them to Ipopost ko ito guys, isi-share ko sana para tignan nyo para kayo na makita nyo kung anong itsura ng Panggil Bay Bridge noong 2022. Wala talaga, as in dagat pa lang. Mga produkto galing ng Lanao del Norte. Well, tatlong dekada na, more than 30 years namin na nilalabis sa NEDA for funding ng DPWH, and it's only President Digong Duterte na nasali po kami sa build. Kaya malaking pasalamat talaga namin that the dream of the people of Lanao del Norte become a reality sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, which is his legacy sa dream ng mga tao dito. Yan, tingnan nyo. Dagat pa lang siya guys, dagat. Hindi kasi kita As in, wala talagang bridge, dagat pa lang siya, no? So, eto po mga kaibigan, makikita nyo dito i-ano natin. Nawala na naman. Saan ba yun? Sandali, nawala na.
Nawala na naman, imbis na isi-share ko na eh. Dali guys ha. Ito. I-share ko. Yan. Yan, na-share ko na guys. So kayo na lang ang tumingin na. Ayan oh. Na-share ko na siya, no? Province of Lanao del Norte. So tingnan niyo ha. June 2, 2022 ito. Kayo na lang ang bahalang tumingin para makita nyo kung anong itsura ng Panggil Bay Bridge. No? Nung June 2, 2022. So makikita nyo, wala talaga siyang itsura as in dagat lang. No? Tsaka hindi alam nitong, hindi ko alam kung sino to nagsasalita kung governor ba to. No? Hindi yata niya alam na sa panahon ni Pinoy, pumunta po si Pinoy doon sa Misamis Occidental at ipinangako po yan ni Pinoy na gagawin yung proyekto na yan. No? Siguro baka hindi pa siya noon ang governor. Hindi ko alam kung governor siya o tung babae, no? Tingnan natin. Yung nagsasalita kanina. So, akala nyo siguro kay Duterte. Malinaw dito na talagang wala pa pong nangyayari noong June 2, 2022. No? Yan. So, lalagay ko yung ulit yung mga reference para makita nyo, no? Maraming po salamat, guys. Jonathan Passion, maraming po salamat. Tulog na po tayo. Bye-bye! So, panoorin nyo lang guys yung shinare ko para malaman nyo, makita nyo mismo na wala pa pong itsura ang Panggil Bay Bridge noong June 2, 2022. Kitang-kita nyo po dyan, no? Shinare ko na po sa timeline ko. Panoorin nyo yung video na mismo yung Lanao del Norte government, no? Mismo. Page yata nila yan. Sila mismo yung nag-post mga kaibigan at makikita nyo na wala talagang itsura yung Panggil Bay Bridge nung June 2, 2022. Oh, diba? So si PBBM talaga yan. Legacy talaga ito ni PBBM. Diba? So maraming po salamat mga guys. Bye! Admin Rich po.